Kapag ba aswang, wala nang karapatan pa na umibig. Hindi niyo ba alam kung gaano katapat kaming mga aswang kung umibig? Hanggang wakas ay hindi namin susukuan ang pag-ibig na aming nararamdaman. Tao man o kalahi naming aswang. Huwag nga lang lukuhin dahil sobrang hirap kontrolin ang galit sa dibdib tuwing mamayani. Nalalapit na ang aking dibo ng mga panahong iyon. At dahil may kaya kami sa buhay, isang ingranding pagtitipon na naman ang magaganap. At dahil ako ang panganay, unang pagkakataon iyon sa aming bahay na ipagdaos ang isang napaka-espesyal na okasyon. Ang sabi ni Dad, darating ang lahat ng kanyang mga kaanak. Dahil parte na ng ritual ng pamilya na sa tuwing may dibo ay walang pwedeng hindi darating. Hindi pwedeng palambasin ang ganoon kalaking okasyon. Ang sabi pa ng Dad at Ma'am, kung may boyfriend na daw ako ay sobrang welcome. Siya raw ang espesyal na bisita sa gagawing pagtitipon. Talaga, Dad? Gulat na tanong ko noon. Hindi ko akalaing pwede ko palang ipakilala ang boyfriend ko sa araw mismo ng aking dibo. Kaya sabik akong ipaalam kay Isaac ang darating na okasyon. Siyempre anak, dalaga ka na kaya pwede mo nang dalhin ang nobyo mo at ipakilala sa araw mismo ng iyong kaarawan. Sagot ni Dad sa akin. Masekreto ka talaga, Trixie. Bakit hindi ko alam na may boyfriend ka na pala? Tila may himig hinanakit na tanong ni Mami. Siyempre, di ba sabi niyo bawal mag-boyfriend? Hanggat hindi pa ako nakapatong ng 18. Kaya tinago ko muna. Isang buwan ko pa lang namang karelasyon si Isaac, Ma'am. Kaya saktong-sakto lang din. Paliwanag ko rito. Nang hapong ding iyon ay masaya kong inabangan si Isaac sa eskwelahan. Subalit hindi pala ito pumasok. Wala akong nagawa kundi ipagbukas na lang. At dahil bored ako, pumunta akong restaurant mag-isa para kumain. Nakaupo lang ako sa mesa habang naghihintay ng aking order. Nang may naulinigan akong napakapamilyar na boses. Babe, hayaan mo na lang kasi muna ako. Hindi ko nga mahal iyon. Pera lang ang kailangan ko sa babaeng iyon para makatapos ako ng pag-aaral. Litanya ng lalaki na malinaw kong naririnig. Kasing linaw ng tubig na inilapag ng waiter sa aking harapan. Ang boses na iyon ay kay Isaac at hindi ako nagkakamali. Basta babe ha, pagka-graduate mo ng kurso, hiwalayan mo na kaagad. Ilang buwan na lang din, hindi ba? Dinig kong lambing ng babae sa boyfriend ko. Yes babe, malapit-lapit na, sagot ni Isaac. Sobrang labo ng aking mga mata ng mga panahong iyan. Hindi pumasok sa isipan ko na pagkaperahan lang ako ni Isaac, maabot lang ang kanyang pangarap. 3 araw na lang at dibo ko na. Napakasakit na regalo naman para sa bongga kong kaarawan. Ang lokohin ng nobyo na akala ko ay totoong nagmamahal sa akin. Nang makalabas na ang mga ito ay wala sa sariling napatayo na rin ako. At lumabas na rin ng restaurant. Umuwi akong wasak ang puso at magulo ang isipan. Subalit hindi ko pinapahalata sa aking mga magulang ang napakasaklap na balitang iyon. Nandyan ka na pala, Trixie. Kamusta? Nasabihan mo na ba ang boyfriend mo? Masayang tanong ni Mami. Ngumiti ako ng peke at hinarap ang aking ina. Yes ma'am, sabik na nga eh. Wika ko rito. Mabuti naman kung ganon. Eto anak, ibigay mo sa kanya. Formal suit para sa araw ng iyong bonggang kaarawan. Nakangiting wika naman ng aking ama.
Wala na nga yata akong choice. Iimbitahin ko pa rin ito at magpanggap na hindi ko alam ang kalokohang ginagawa sa akin. Kahit pa gustong gusto ko na itong durugin. Naikwento ko na kasi sa aking mga magulang. Nakakahiya naman kung babawiin ko lang kaagad at sabihing manloloko ito. Hindi ako na ang pinakamalas na celebrant kapag nagkaganon. Matapos kong linisin ang sarili ay humiga na kaagad ako. Sobrang nakakapagod ang araw ng mga sandaling iyon. Kakapikit ko pa lang ng aking mga mata nang tila masamang bagungot na kaagad ang nangyari sa aking gising pangdiwa. Sige anak, ubusin mo lang. Iyan ang unang alay sa pagiging aswang mo. Masarap maging aswang, hindi ba? Ang sarap ng puso ng taong manloloko. Nakangising wika ng daddy. Inikot ko ang aking paningin. Lahat ng aking pamilya ay nakasuot ng bonggang damit. Subalit taglay ang halimaw na mukha. Ang haba ng mga kuko nito at pangil. May mga pagpak, may itim, puti at kake. Ang mga mata ay nagbabaga at tila ba takam na takam ng tikman ang mapula-pulang karne na nakahilera sa mahabang mesa. May dalawang katulong ang lumapit sa akin. Bit-bit ang bote ng langis. Banayad na pinahid ng mga ito ang hawak na langis sa aking likod at daliri. Bigla kong naramdaman ang unti-unting pagtubo ng aking mga kuko, maging ang tila mga bagay na tutubo sa aking likod. At ang pangingilo ng aking mga ngipin na unti-unti ring tumutulis. Napahiyaw ako sa init at sakit ng aking likuran nang maramdaman ang mga bagay na tumubo roon. Humaba ito at pumapagaspas ng kusa. Bigla kong nakita ang refleksyon ko sa mga bisitang nakapalibot. Isa rin akong aswang. Inikot ko pa ang aking paningin sa buong paligid. Napasigaw ako nang makita sa gitna ang nakalambitin na katawan. Butas ang puso at umagos pa ang napaka-preskong dugo nito sa sahig ng malapad na stadium na pinagdarausan ng parke. Si Isaac iyon. Tinignan ko ang aking mga kamay na may bahid ng dugo. Hindi ako magkakamali. Ang pusong ipinakain sa akin ay ang puso ni Isaac. Siya ang alay sa aking dibo. Mas lalong tumindi ang aking sigaw nang isa-isang lumipad palapit sa kanya ang aking mga kalahi. Nagkumpulan ang mga ito at tila mga uwak na kanya-kanyang tusik sa isang bangkay. Halos buto na lang ito ng iwanang nakalambitin sa gitna. Nagising ako dahil sa mga yugyug ni Yaya. Napaupo ako ng diretso na mapagtanto na masamang panaginip lamang ang lahat ng yon. Yaya, ang sama ng panaginip ko. Kasali ka yata sa bangungot na iyon eh. Pinahiran mo ng langis ang aking likod, kaya tinubuan ako ng mahabang pakpak. Sumbat ko rito. Napangiti lang ito ng makahulugan. Sabay sabing, kaya nga panaginip, hindi ba? Kasi hindi totoo. Kaya huwag mo nang isipin pa iyon. Akala ko naman kung ano nang nangyari sa'yo. Busangot pa nito at lumabas na ng aking kwarto. Hindi talaga ako makatulog matapos ng bangungot na yon. Para kasing totoo. Parang ramdam ko kung gaano ang pangingilo ng aking mga kuko at ngipin. Hanggang ngayong matagal na akong nagising, maging ang aking likod ay kumikirot pa rin ang loob. Pinitik ko na lamang ang aking noo para matauhan sa kaibangan ng aking utak. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng alarm. Kahit mabigat ang katawan sa nagdaang stress ay pinilit kong bumangon. Kung wala lang sigurong pagsusulit, marahil ay mahimbing pa rin ang aking tulog. Bit-bit ang paper bag na bigay ni Dad para kay Isaac, ay matyaga akong pumila sa entrance ng school.
Hindi ko akalaing nakaabang na pala ito sa akin sa loob ng campus. Sweetie, nandito ka na rin sa wakas. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Masayang bungad nito at may pahalik pa sa noo. Kung hindi lang ako ang mismong nakarinig at nakakita sa kanyang panluloko, baka maniwala pa ako sa mga paglalambing niyang ito. Pero huwad ang lahat ng ipinapakita niyang kabaitan. Ako mismo ang nakahuli nun. At wala akong choice kundi ang makipaglaro sa naumpisahan na niyang ito. Talaga, sweetie. Sorry ha. Pinaghintay pa yata kita ng matagal. Malambing na sagot ko rito. Ang totoo ay gusto ko nang mangisay sa sobrang pandidire ng mga sandaling iyon. Kung hindi ko lang kailangan ng escort, sa susunod na araw, sarap na akong hampasin ito ng dalang paper bag na pinabigay ni Dad. It's okay, sweetie. Halika na. Hatid na kita sa room mo. Uwi ka pa nito. Thanks, sweetie. Malambing na tugon ko. Anyway, here's for you. Bigay ni Dad. Uwi ka ko sabay inabot ang paper bag na pinabigay ni Dad. Formal suit yan. Isusuot mo raw sa araw ng aking dibo. Here's the card invitation. At ikaw ang magiging escort ko. Uwi ka ko. Kaya sobrang lapad ng ngiti nito. Talaga? Ang bongga pala talaga ng birthday ng sweetie ko. Ang yaman-yaman pala talaga ng angkan mo, sweetie. Masayang wikan ito. Oo naman, sweetie. Sobrang yaman na kaya kong ibigay sa iyo lahat ng hihilingin mo. Kahit anong klase pa ng mamahaling sasakyan iyan. Wika ko rito at talagang gusto kong subukan kung gaano ka materialistic ang loko. Talaga? Kaya mo bang irigalo sa akin ang isang Ferrari, sweetie? Tanong nito sa akin na halos nakadilat na ang mga mata dahil sa kasabikan. Talagang mukhang pera ang loko. Pero kailangan ko pa ring sakyan ang kalokohan ng gago. Siyempre, sweetie. Kayang-kaya kong ibigay sa iyo yan. Hayaan mo sa mismong birthday ko ay matatanggap mo kaagad ang hinihiling mo. I'll tell Dad about your wish. Wika ko rito. Kapag talaga magustuhan siya ng Dad, sigurado namang bibigyan siya nun. Maliit na bagay lang iyon para sa aking ama. Iyon ay kung totoong tao siya. Isang medium si Dad, kaya niyang basahin ang utak ng taong kanyang kaharap. Pero sa katulad niyang manloloko, paniguradong iba ang kahihinatnan niya sa kamay ng mga tauhan ni Dad. Araw ng aking dibo, abala ang lahat sa event na gaganapin. Maging ako ay sobrang sabik ng makita at makilala ang aking mga kaanak mula sa iba't ibang lugar. Inayusan na rin ako ng isang mahusay na make-up artist. Isang mamahaling topless gown na kulay pula. Pinalamutian ng totoong batong berliante at mga perlas. Kumikinang ito sa refleksyon ng ilaw. Maging ang mga palamuti sa aking tenga, leeg at kamay ay kombinasyon ng ginto at brilyante. Sobrang ganda ng dalaga ko. Parang diwata sa suot na makinang na mahabang bestida. Masayang wika ng aking yaya. Sa isipan ko, sobrang sinadya ni Isaac ang pagkakataon na nakarelasyon niya ang katulad kong halos natutulog na sa ibabaw ng tunay-tuniladang ginto. Hindi ko naman binali kung gaano siya kadukha. Kung sana ay naging tunay lang ang kanyang pag-ibig sa akin. Tatamasahin niyang lahat ng mga kayamanang mayroon ang aking pamilya. Ma'am Trixie, maganda ka daw. Mag-uumpisa ng party. Tawag ng isang staff. Mabilis naman akong tumango. Kanina pa naman ako nakahanda. Yaya, yung escort ko nandyan na ba? Oo, Trixie. Kanina pa naghihintay sa'yo. Doon sa hagdan. Mabilis na sagot ni Yaya. Napailing ako.
Kompleto na yata at ako na sana ang pinakamasayang debutante sa buong mundo. Kung naging totoo ang pag-ibig ni Isaac sa akin. Kung sana hindi ko na lang muna nalaman ang panluloko niya sa akin. Hindi sana enjoy na enjoy ako ngayon. Pero siguro nga ay may rason kung bakit nailantad ang lahat. Pagtawag ng MC sa aking pangalan, ay mabilis na binuksan ni Yaya ang pintuan ng aking kwarto. Mabagal akong naglakad palabas at inilibot ang tingin sa napakabonggang dekorasyon ng mansyon. Una kong namataan si Isaac na halos magningning ang mga mata na nakatitig sa akin at sa napakagarbo kong kasuotan. Marahil pati damit na sinusuot ko ay babalakin pa nitong nakawin dahil sa milyong halaga ng palamuting, brilyante at perlas. Biglang inagaw ng kumikinang na Ferrari 250 GTO ang aking atensyon. Paanong nagkaroon ito sa gitna ng pagdadausan ng parte? Hindi ko naman sinabi sa dadang tungkol dito. Biglang sumama ang aking kutob. That has everything, kaya hindi na nakapagtataka. Mas lalong nadagdagan ang init ng aking katawan na nadarama. Nakailang ligo na ako dahil sa naramdamang init. Kahit pa naka-full ang aircon sa kwarto. Sweetie, ang ganda mo. Wika ni Isaac noong inalalayan na ako nitong maglakad sa gitna ng entablado. Salamat, sweetie. Sagot ko rito. Pwede ko na ba kaagad dalhin iyan sa bahay, sweetie? Ang ganda kasi talaga. Grabe, hindi ko akalaing totoo ang sinabi mo. Litanya nito. Tila nawala lahat ang natitirang modo ko sa katawan. Kung hindi lang talaga nakakahiyang magwala sa harap ng aking mga angkan. Pero kailangan kong kumalma. Subalit hindi pa rin ito tumitigil. At gusto na talaga na mahawakan ang kotse. Kaya sobrang nabadtrip ako. Kahit sa harap ng karamihan. Iniwanan ako nito sa gitna at hinayaan na makapagsalita. Ngunit natigilan ako nang makitang tila ba nag-iba ng anyo ang mga ito. Kahit ilang kurap ang gagawin ko ay hindi talaga magbabago. Ang dating panaginip ko ay sobrang katulad. Napakadesente at mamahalin ang mga damit. Subalit ang pagmumukha ay sobrang nakakatakot. May lumapit, ang Yaya. At ang isa pa nitong katrabaho sa loob ng mansyon. Napaatras ako nang makitang may bit-bit nga itong bote. Hindi, pati ikaw, Yaya, ay isang aswang. Nanaginip na naman ba ako, Yaya? Tanong ko rito. Umiling ito nang nakangiti. Hindi, Trixie. Totoo na to. Ang sinasabi mong masamang panaginip ay isang totoong kaganapan. Maligayang kaarawan, Trixie. Wika nito. Ilang sandali pa ay umakyat si Dad sa gitna ng entablado. Bit-bit ang isang kristal na mangkok na may lamang puso ng tao. Ito, anak. Abutin mo. Para sa iyo ito. Wika ni Dad. Tila na-hypnotize mo ako at wala sa sarili na tinanggap yan. Sige, anak. Ubusin mo lang. Iyan ang unang alay sa pagiging aswang mo. Masarap maging aswang, hindi ba? Ang sarap ng puso ng taong manloloko. Nakangising wika ng Daddy. Inikot ko ulit ang aking paningin. Lahat ng aking pamilya ay nakasuot ng bonggang damit. Subalit taglay talaga ng mga ito ang halimaw na mukha. Ang haba ng mga kuko nito at pangil. May mga pakpak. May itim, puti at kaki. Ang mga mata ay nagbabaga. Doon ko lang din napansin ang mga inihanda ng mga crew ng event. Sobrang dami niyon. Kaya tila ba takam na takam ng tikman ng aking mga angkan ang mapula-pulang karne na nakahilera sa mahabang mesa. Matapos lamunin ang puso ng tao na inalay sa akin ng Dad, ay pinagpatuloy na nila Yaya ang pagpahid ng langis sa aking mga daliri at likod, maging sa mga paa.
Bigla kong naramdaman ang unti-unting pagtubo ng aking mga kuko. Maging ang tila mga bagay na tutubo sa aking likod at ang pangingilaw ng aking mga ngipin na unti-unti ring tumutulis. Napayaw ako sa init at sakit ng aking likuran nang maramdaman ang mga bagay na tumubo roon. Humaba ito at pumapagaspas ng kusa. Bigla kong nakita ang refleksyon ko sa mga bisitang nakapalibot. Isa rin akong aswang. Inikot ko pa ang aking paningin sa buong paligid. Napasigaw ako na makita sa gitna ang nakalambiti na katawan. Butas ang puso at umaagos pa ang napakapreskong dugo nito sa sahig ng malapad na estadyum na pinagdarausan ng parte. Pinilit kong pumikit at tumilat para masabing panaginip lang ulit ang lahat ng iyon. Subalit totoo na ang mga nangyayari. Aswang ang aking angkan. Tinignan ko ang aking mga kamay na may bahid ng dugo. Hindi ako magkakamali. Ang pusong ipinakain sa akin ay ang puso ni Isaac. Siya ang alay sa aking dibo. Mas lalong tumindi ang aking sigaw at isa-isang nagkumpulan ang mga ito at tila mga uwak na kanya-kanyang tusik sa isang bangkay. Halos butono lang ito nang iwanang nakalambitin sa gitna. Subalit anong magagawa ko? Eat all you can. Subalit anong magagawa ko? Tapos ko nang kainin ng kanyang puso at walang pagsisisi sa aking isipan dahil alam ko na ang kanyang puso ay salawahan. Kung naging mabuting karelasyon sana siya ay iiyakan ko pa. Ang kaso ay hindi. Manloloko si Isaac. Niloko niya ako. Kung hindi ka pa satisfied, Trixie, pwede ka lang maghanap ng gusto mong biktima. Depende sa iyo. Uwi ka ni Dad sa akin. Dad, matanong lang. Paano mo nalaman ang tungkol sa sasakyan? Tanong ko sa aking ama. Trixie, I have everything. Kaya pwede kong suhulan ng ibang tao para malaman ang gusto kong malaman. Uwi ka nito. Kuha ko na kaagad ang ibig sabihin ni Dad. Paniguradong may lagi na namang nakabantay sa akin sa school. Salamat, Dad. Wika ko sa aking ama. Magbihis ka na. Pwede kang maglibot kahit saan ang gusto mo. Sa iyo ang gabing ito, Trixie. Eat all you can. Utos ng Dad. Mabilis akong umakyat sa kwarto para magbihis nang napaka-komportable at pagkatapos ay binuksan ng bintana ng aking kwarto. Isang bahay kaagad ang pumasok sa aking isipan. Boarding house ni Isaac kung saan ay lihim niyang itinitira dito ang babae. Kinatok ko iyon at sobrang saya naman ng dalaga na binuksan ang pintuan. Isaac? Isaac? Akala ko talaga gagabihin ka pa ng masyado. Wika pa nito kaya nagulat ito nang ang aking kakaibang mukha ang bumungad sa kanya. Si Isaac pa talaga ang inaabangan nitong dumating. Sisigaw pa sana ito dahil natakot ng sobra sa aking itsura. Subalit mabilis kong nahawakan ang kanyang dibdib. Winasa ko iyon at mabilis na dinukot ang puso nito. Kakontsaba ito ni Isaac na gumawa ng kalokohan. Ako ang pinagkaisa nila, kaya sinisingil ko na. Hindi pwedeng isa lang ang magbabayad, dapat dalawa sila. Pagkatapos kong pagsawaan ang lamang loob nito at iniwan ko na itong nakahandusay. Ganito ang kahinatnan ng mga manloloko. Wika ko rito bago tuluyang iniwanan. Umuwi ako ng mansyon na tahimik ang buong paligid. Wala na rin kahit isang patak ng dugo. Tanging mga palamuting bulaklak na lang ang naiwan. Wala na rin ang nakabiting kalansay ni Isaac.
at hindi ako nagsisi na kinain ang salawahan niyang puso. Kakain at kakain ako ng marami pang pusong salawahan. Kaya sa mga nakikinig dyan, ano ba ang puso mo? Salawahan o sawa ka na magkajawa? Makalipas ang ilang taon, ganap na akong profesional at hawak ang mataas na posisyon sa ilan sa mga kumpanya ni Daddy. Hindi ko na binalak pang magmahal subalit pinukaw muli ang natutulog kong puso. Ma'am, tulungan ko na po kayo. Alok sa akin ang lalaki na tansya ko ay kaedad ko lang. Ang kaso ay sunog sa sikat ng araw ang balat. Siguro ay isa itong kargador. Nilapitan ako nito sa gitna ng kalsada. Bigla kasing tumirik ang makina ng aking sasakyan sa kahabaan ng aking biyahe. Huwag na, kaya ko to. Pagmamatigas ko rito. Ay hindi po ma'am, ang sakit na po ng sikat ng araw. Baka hindi mo kakayanin at mag-collapse ka sa gitna ng daan. E di dalawa na kayo ng sasakyan mo ang magkaproblema. Pasok ka na lang po sa loob. Akong bahala nito, sisiw lang to. Pagmamayabang pa nito. Pero seryoso siya habang sinasabi iyon. Hindi na nga rin ako nakipagtalo pa. Marami naman akong pera. Kayang-kaya ko siyang bayaran. Ilang minuto pa lang ay napaandar na nito ang aking sasakyan. Kaya mabilis na itong nagpaalam. Inabutan ko ng pera ngunit ayaw tanggapin. Hindi ko nga nakuha kahit pangalan nito. Wala na akong nagawa dahil tinalikuran na ako nito ng gusto. Subalit ang kanyang mukha ay nakaukit sa aking balintataw. Matatandaan ko pa rin ito. Kahit sa ibang pagkakataon ko pa ito makasalamuhang uli. Hanggang sa isang araw, naglalakad ako sa pasilyo ng aming building patungong opisina nang mamataan ang pamilyar na mukha. Kahit sunog sa sikat ng araw ang balat ay napakagwapo pa rin ito. Napakalinis ding tignan sa suot nitong puting polo at itim na slacks. Formal na formal ang datingan kahit ordinaryo at mumurahing damit lang ito. Hindi na muna ako tumuloy sa opisina, kundi sa HR na muna ako unang pumasok. Nagtanong ako kung anong posisyon ba ang kanilang hinahanap. At pagkatapos ay binigyan ko ng instruksyon na ang lalaki na iyon ang tanggapin. Gusto ko ring makilala ito at hindi ko alam kung bakit bigla akong nagka-interes sa lalaking iyon. Habang nasa opisina ay parot parito ako habang hinihintay ang resulta ng kanilang pagtanggap sa lalaki. At makalipas nga ang ilang sandali ay iniabot na ng isang staff ang isang brown envelope na naglalaman ng dokumento tungkol sa lalaking aplikante. Ito pala si Diyos at nag-a-apply bilang isang janitor, bilang isang part-time job. Tumatanggap kasi kami ng ganoon bilang tulong sa mga kinakapos sa kanilang sweldo dahil maraming binubuhay. Nakalagay na single ito, katulad sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Day joke lang po. Subalit sa dami ng nakalagay na trabaho, dinaig pa nito ang naging ama ng 7 panganay. Bigla tuloy akong naintriga sa buhay niya. Hindi kaya't hiwalay siya sa asawa at sa kanya naiwan lahat ang kanilang anak. Hired na ito sa kanyang ina-apply ang posisyon, kaya araw-araw ko na itong makikita. Ewan ko ba kung bakit lihim akong kinikilig. Gayong alam ko naman kung gaano kalayo ang agwat namin sa isa't isa. At isa pa, ayaw ko nang maloko. Kaya dapat magiging mailap ako sa mga ito. At sa isa pang napakahalagang rason, bawal akong umibig dahil isa akong aswang. Isa akong uri ng gabunan na tuwing kabilugan ng buwan kada taon, umaatake at kumakain ng lamang loob ng tao. Kinabukasan ay maaga akong pumasok ng trabaho at hindi ko akalaing mas maaga rin ito.
Nagulat pa ako nang mamataan ako sa opisina. Good morning po ma'am. Kayo palang may-ari nito. Nakangiting bati nito. Sobrang na-amaze ako sa paraan ng pananalita niya. Ang lambot. At hindi ko maintindihan kung bakit kakaiba iyon sa aking pandinig. Pinigilan ko ang aking sarili na huwag bumaba sa level nito. Dahil sobrang layo. Ngunit iba talaga ang tama kapag si Cupido na ang tumira. Halos ako na ang manligaw dito, lalo pat alam nito na mataas ako. Siguradong lalayo ito ng gusto sa akin. Diyos, may asawa ka na ba? Diretsong tanong ko rito. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ng binata. Kilala mo po ako, ma'am? Tanong nito, pabalik sa akin. Subalit hindi ko iyon binigyang pansin. Kaya sinagot na kaagad nito ang aking tanong. Wala po, ma'am. Wala ngang girlfriend eh. Asawa pa kaya? Breadwinner lang po talaga ako sa pamilya. Wala na kasi ang aming mama at papa. Kaya mag-isa kong tinataguyod ang mga kapatid ko. Bigla akong humanga sa kabaitan na taglay nito. Kinaya rin ito na magtrabaho ng 24 oras ng ganoon kabigat na mga trabaho para lang maibili ang mga pangangailangan ng kapatid. Matapos malaman ang lahat sa buhay niya ay binigyan ko ito ng mataas na posisyon. Yung alam ko naman na kakayanin niya. Doon ay makaka-relax at makakatanggap siya ng malaking sahod. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ko talagang tulungan ito sa lahat ng bagay. Kung tutuusin ay sobrang halata na nga ako rito. Ma'am, huwag mo naman pong sobrahan ang pagiging mabait mo sa akin. Baka sabihin ng iba, masyado ko na kayong inaabuso. Nahihiyang wika nito. Masumanga ako sa kabutihan na taglay nito, kaya lihim ko itong sinundan upang malaman ang kanilang tinitirhan. Lingid sa aking kaalaman ay may mga tauhan pala ni Dad ang nakabuntot rito. At hindi ko alam kung ano pa bang pakay nito. Subalit isinakay nila ang binata sa puting van at dinala sa liblib na lugar. Mabuti na lang pala at nasundan ko ang mga ito. Sigurado namang si Dad ang may pakana ng pagdukot dito. Ano naman kaya ang kasalanan nito? Mukha namang mabait ang tao. Pagdating ng warehouse, kaagad na pinasok sa loob si Joss. Alanganin na para makapasok ako. Kaya walang pagpipilian kundi ang magpahid ng langis at sa kisame dumaan. Ramdam kong may kinalaman sa akin kung bakit ni Dad pinadukot ang lalaki. Matapos tumubo ang aking pakpak ay umikot pa ako sa likod para makadaan sa maliit na botas. Hinanap ko kaagad sa malapad na area kung saan dinala ang binata. Nang matagpuan ko ang pinanggalingan ng boses, ay kaagad kong sinundan iyon. Sir, wala po talaga akong ginagawang masama. Hindi ko po nililigawan ang anak niyo. Rinig kong pagmamakaawa ni Joss. Sabi ko na nga ba't may kinalaman lahat sa akin. Palagi pa rin pala akong nakamonitor ni Dad. At tinginan niya sa lahat ng mahihirap ay pagpipirahan ako. Nilapitan ko na kaagad si Dad nang makitang itinaas nito ang isang baseball bat para paluin si Josh. Tigilan niyo siya, Dad. Ano ba? Saway ko rito kaya pareho silang nagulat. Ang reaksyon ni Josh ay hindi ko maipaliwanag. Sa aking mga pakpak nakapagkit ang kanyang mga titig. Parang hindi na ito kumikisa pa. Paano mo kami nasundan dito, Drexe? Galit na tanong ni Dad. Wala nang halaga pa kung paano ko nasundan ang mga tauhan mo. Ang sabi ko, bitawan niyo si Josh. Galit na singhal ko. Pero katulad lang din siya ng dati mong karelasyon na si Isaac. Patay gutom at pera ang habol. Diretsong wika ni Dad. Huwag mo namang husgang magkapareho lahat ng nilalang, Dad. Iba-iba ang ugali ng tao. At isa pa,
Hindi nanliligaw sa akin si Diyos. Wika ko at hinila na palabas ang binata. Bumalik na ako sa dating anyo. Walang imek. Hanggang sa marating ang pinaradang kotse. Sumakay ka na, bilis. Utos ko rito. Nag-alinlangan pa ito at tila natatakot. Sakay na. Hindi kita kakainin dahil alam kong ikaw ang buong buhay sa pamilya mo. Wika ko rito. Mabilis rin naman itong sumampa. Pinaharurot ko na kaagad ang sasakyan at hinatid si Diyos sa kanilang tirahan. Pasyensya ka na kay Daddy. Hiyaan mo na. Hindi na mauulit iyon. Saad ko rito. Hindi naman ako natakot para sa sarili, ma'am. Alam ko naman na wala akong ginagawang masama. Natatakot lang ako para sa aking mga kapatid. Sino na lang ang bubuhay sa kanila kapag nawala ako? Litanya nito. Ramdam kong mula sa puso ang malasakit nito para sa kanyang mga kapatid. Mabuti kang tao, Diyos. Napakaswerte ng babaeng mapapangasawa mo. Puna ko rito. Hindi po, ma'am. Malas nila sa akin dahil hindi ko maibigay lahat ng gusto nila. Dahil sobrang dukha ko. At kahit gagawin ko pang umaga ang gabi at hindi na magpahinga ay kulang pa rin dahil sa dami ng mga kapatid kong binubuhay. Mas lalo akong napahanga sa binata. Kakaiba itong mag-isip. Tataasan ko ang sahod mo, Diyos. Gagawin kitang private bodyguard ko. At huwag kang matakot kay Dad. Ako ang kakausap sa kanya. Panigurado ko rito. Pinababa ko na kaagad ito sa kanto pa lang. At pinaharurot pa uwi ang sasakyan. Kailangan kong makausap ang aking ama ng masinsinan. Ayaw kong lagi na lang niyang pinapangunahan ang aking mga desisyon. Nasa mataas na akong posisyon, subalit lagi pa rin itong pinapakialaman ang pakikipaglapit ko sa mga lalaki. Hindi niya dapat pakialaman ang aking personal na buhay. Kung mahal ko man si Diyos, ay labas na siya roon. Pagdating ko ng bahay, ay naabutan ko na kaagad silang dalawa ni Mami na nasa mesa. Halatang ako ang hinihintay. Mabuti at dumating ka na. Matabang na wika ni Dad. Humingi ako ng magandang gabi sa kanila at bumeso. Matabang pa rin ang pagkikitungo nilang dalawa sa akin. Marahil ay tapos na silang mag-usap tungkol sa akin. Bakit ba ang hilig mong umibig sa mga mahihirap, Trixie? Pagkatapos ay lulukuhin ka lang din? Gusto mo bang lagi ay masasaktan? Tanong ni Mami. Bakit kasi ang hilig ng mga husga, Ma'am? Dad, hindi naman lahat mukhang pera, ha? Mahal ko si Diyos. Hayaan niyo akong magmahal. May puso pa rin ako at katawang tao pa rin ako. Kahit mga aswang tayo, Ma'am. Dad, please naman. Pakiusap ko sa mga ito. Nagkatinginan lamang silang dalawa. Akala ko ay madadaan ko ang mga ito sa usapan, ngunit hindi. Sarado ang puso at isipan ng mga ito. Kaya wala akong magagawa kundi ang sumuway. Katawan ko to, kaya ako pa rin ang masusunod. Kinaumagahan ay maaga akong pumasok sa opisina. Simula na rin ang pagiging bodyguard ni Diyos, kaya sa bahay na ang uwi niya. Lihim na nagbunyi ang aking puso. Mahal ko na nga talaga si Diyos. Nais ko lagi ay kasama ito at makikita. Hiling ko na lang ay mapansin din ito ang aking ganda at magustuhan bilang kabiyak at kasama habang buhay. Subalit paano pa ako nito mamahalin dahil alam na nitong isa na akong aswang. Sobrang gulo ng isipan ko at hindi makapag-focus sa trabaho. Ma'am Trixie, kanina ko pa napapansing tila may bumabagabag sa iyong isipan. Ayos ka lang po ba? Napatingala ako sa binatang si Diyos na nakalapit na pala sa akin nang hindi ko namalayan. Okay lang ako, Diyos. Nakapagkape ka na ba? Tara, kape tayo.
Yaya ko sa binata. Sige po, para naman marelax ka naman. Masisira ang ganda mo ng kay Aga kapag ganyang nakabusangot ka. Wika nito. Lihim akong kinilig sa compliment na iyon ng binata. Ibig sabihin ay, napansin din nito ang aking ganda. Nakikipagkwentuhan na rin ito sa akin na parang normal. Hindi ko naramdaman na nandiri ito sa pagiging aswang ko. Maingat rin ito sa mga salitang binibitawan. Kinagabihan, bumiyahin na kami patungong kondo. Hindi na ako uwi ng mansyon. Siguro ay bibisita na lang paminsan-minsan. Ngunit hindi pa kami nakarating nang biglang may tumawag sa cellphone ni Josh. Bigla itong nakiusap. Pwede bang uuwi muna ako sa bahay ngayon na ma'am? Tanong nito sa akin. Hindi man niya sasabihin ang dahilan. Alam ko na kaagad na may problema. Kaya lumihis kami ng daan. Humanap ako ng malapit na shortcut. Ako talaga ang nagmamaneho ng aking kotse. Kahit pa marami kaming driver. Iyon ay ayon sa aking kagustuhan. Pagdating namin sa harap ng kanilang bahay ay napatingin ito sa akin. Mga aswang kaagad ang aming dabungaran. Nag-aanyang pusa ang iba at ang iba ay aso. Nais na mga itong pasukin ang bahay nila Josh. Agad kong kinuha ang baril na nasa kahon ng aking sasakyan. Pinagbabaril ang mga nakapalibot ng mga aswang na alam kong sila dadaang may pakana. Talagang hindi nila titigilan si Josh at dinamay pa ang mga kapatid nitong mga inosente. Ang ibang mga aswang ay tumakas nang makitang natamaan ng bala ang ibang kasama nila. Ngunit ang iba naman ay nanatili pa rin at halatang gutom at takam na takam ng kumain ng tao. Naglalaway pa ang mga ito habang pilit na sinisira ang bubong ng bahay. Hindi ko tinigilan sa pagbabaril ang mga ito hanggang sa halos lahat ay tumakas na. Naiwan ang mga natamaan na nakahandusay sa ibabaw ng bubong. Narinig namin na sumigaw ang kapatid ni Josh sa loob. Iyon pala ay may aswang nang nakapasok. Nakatalikod pa ito sa amin at ang laki ng mga pakpak. Naghahanda itong sugurin ang nakaupo sa sahig na 3 bata habang nanginginig sa takot. Saktong pagtalo nito ay ang baril ko sa kanyang likod na tumagos hanggang puso. Mabuti na lang at nakailag ang 3 kaya hindi nadaganan ng malaking katawan ng aswang nang binaril ko ito. Nabusog ako sa kwento ko. Putulin muna natin ha. Abang-abang lang po, huwag mainip. Mahal ko kayong lahat. Alright? Ay nako, salamat. Game. Tinakbo ni Diyos ang 3 kapatid at niyakap. Lumapit na rin ako sa mga ito at hinimas ang likod. Ang liliit pa ng mga kapatid ni Diyos. Kailangan pa ng patnubay ng magulang. Kaya siguro hindi maiwan minsan ni Josh. Tumahan din ang mga ito nang yakapin ang kanilang kuya. Nasaan na ba kasi ang atilira niyo? Bakit 3 lang kayo ang nandito? Tanong nito sa mga kapatid. Itinuro nila ang kwarto. Tumayo ako at pinuntahan iyon. Maingat na binuksan ang pintuan. At nagulat na lang ako nang bumungad ang katawan ni Lira. Napatras ako sa gulat. Hindi ko maiwasan ang hindi mabahala sa kalagayan ng babaeng nasa ibabaw ng kama. Maging si Diyos ay napasigaw. Hindi! Lira! Ano nangyari sa iyo? Humahagulgol si Diyos habang pinagmasdan ang walang buhay na kapatid. Wakwak ang tiyan at nagkalasog-lasog sa sahig ang mga lamang loob. At alam ko na kagagawa ng aking mga magulang, kaya lihim akong nagngit-ngit.
Matapos maasikaso ang lahat ay nagpaalam na muna ako kay Josh na may lakarin. Pinuntahan ko na sina ma'am at dad. Sila lang ang alam kong pwedeng gumawa nun. Pagbungad pa lang sa pintuan ng terasa ay tila inasahan na talaga ng mga ito ang aking pagdating. "O iha, bakit ngayon mo lang naisipang dumalaw? Nagka-problema ba?" Painosenteng tanong ni dad. "Pwede ba dad? Huwag na tayong maglukuhan. Alam ko namang kagagawan mo lahat ng ito eh. Inutusan mo ang iyong mga lahing aswang para sa lakayan ng mga kapatid ni Diyos. Masarap ba talagang pumatay ng mga inosenteng tao, dad? Ma'am?" Umiiyak na sumbat ko sa mga ito. "Wala tayong pakialam sa kanila, Trixie. Bakit ka ba ganyan? Pagkain lang natin sila at utosan. Kaya wag mong ituon ang iyong atensyon sa mga walang kwentang bagay. Sa kumpanya ka mag-focus. Maliwanag." Singhal pa nito. "Dad, naririnig mo ba ang sarili mo? Iyan ba talaga ang pananaw mo sa mga tao? Napaka-immoral mo, dad." Bulyaw na wika ko. Nagalit rin ito at gusto sana akong sambalin kung hindi lang napigil ni ma'am. "Ano ba kayong dalawa? Nang dahil lang sa mga walang kwentang mga tao, nag-aaway-away na kayo?" Galit na singhal ni ma'am. "Narinig niyo ba ang mga sarili niyo, ma'am, dad? Anong akala niyo sa mga tao? Parang mga langgam lang." Galit na bulyaw ko. "Simula ngayon, hindi niyo na ako makikita sa kumpanya. Huwag niyo na rin akong ituring na anak." Dagdag ko pa, sabay talikod sa mga ito. Pinuntahan ko si Josh at ang mga kapatid nito sa bahay. Subalit wala na ang mga ito. Sinubukan kong tawagan siya sa telepono, subalit nakapatay. Hindi rin nagre-reply ng text. Wala ring alam ang mga kapitbahay kung saan ang mga ito pumunta. Isa lang ang pumasok sa utak ko ng mga sandaling iyon. Pinagtataguan ako ni Josh. Sobrang trauma para sa kanyang nangyari sa kapatid at hindi ko ito masisi. Hindi na ako nagpakita pa sa opisina. Hindi rin ako umuwi sa kondo. Mahanap ako ni dad kapag ganoon. Gusto kong bigyan sila ng aral at kung manatili silang maging matigas, makipagtagisan ako sa kanila. Lumipas ang 2 taon. Wala akong balita sa kumpanya at sa aking mga magulang. Hanggang sa lumabas sa newsfeed ang mukha ni dad. Kumatos ito dahil sa isang malaking aksidente. Halos sumabog ang aking dibdib sa balitang iyon. Umuwi kagad ako. Ama ko ang nasa peligro, kaya hindi ko maatim na hindi ito makita. Pagdating sa ICU, ay bumungad ang mukha ng ama na puno ng maraming aparato. Nakita ko si ma'am na umiiyak sa tabi ni dad. Nilapitan ko kagad ito at niyakap. "Ma'am, anong nangyari?" Tanong ko kaagad. "Sinadyang patayin ng kalaban natin sa industriya ang iyong ama, Trixie. Mabuti na lang at nakaligtas siya." Umahagolgol na wika ng ma'am. Kwento nito na isang angkan rin ng aswang ang gumawa ng karahasan kay dad noong makipag-split sa kakaibang gawain. Gusto sana ng dad na tuluyan ng gumawa ng kabutihan at ipakita sa akin na nagbago na siya at may malasakit na sa mga tao. Subalit ang daming katulad naming aswang na nasa mataas na posisyon ang umalma. At ngayon, maging ang aming buhay ay nanganganib rin. "Sinong nag-aasikaso ng kumpanya ngayon?" Nag-aalalang tanong ko. "Nasa kamay siya ng isang espesyal na tao at nais kong magpatawag ka ng meeting. Kailangan mong tumayo ng CEO ng kumpanya ngayong nasa ganitong kondisyon ng iyong ama." Habilin nito sa akin. Pumunta ako ng kumpanya, dala ang kuryosidad. Nag-text na ako sa sekretarya na may emergency meeting
in just 30 minutes. Tila kinabahan pa ako at hindi ko alam kung sino ang hinirang ni Dad na CEO habang wala ako. Pagdating ng conference room ay nakaupo na lahat at naghihintay sa akin. Parang pamilyar naman lahat maliban sa isang lalaking nakatalikod at nakasuot ng tuxedo na kulay itim. Good morning, bati ko sa lahat. Bumati naman ang lahat sa akin, subalit ang lalaking kanina pa nakatalikod sa akin ay busy pa rin sa kakahalongkat ng kanyang bitbit na file. Magsasalita na sana ako para sawayin ito nang bigla na lang humarap at bumati ng magandang umaga na may malapad ng ngiti. Halos tumalon ang puso ko sa gulat nang mapagtantong kung sino ito. Diyos, gulat na sambit ko. Yes po ma'am, at your service. Wika pa nito. Nakakabingi ang bawat pagtambol ng aking dibdib. Subalit pinilit kong kumalma para sa importanteng pagtitipon. Pagkatapos ay pinatawag ko kaagad si Diyos sa aking opisina. Ma'am Trixie, pinatawag mo daw po ako. Mahinang tanong nito. Ikwento mo sa akin, Diyos, kung paano ka nakapasok sa kumpanya ni Dad. Hinanap niya kami, ma'am. Pinag-aral lahat maging ang mga kapatid ko. At yung dad mo ang may gusto mag-aaral ng kursong business ad. Para daw kapag bumalik ka, magiging proud ka sa kanya. At nais niyang patunayan sa iyo na hindi niyo kauri ang pumatay sa kapatid ko. Kung hindi ay mga kalaban daw ninyo. Hindi lang ang kapatid ko ang naging biktima ng mga aswang na iyon. Maraming pamilya ng tauhan niyo ang natulungan ng ama mo. Dahil sa pananalasa ng mga maiitim na budhing angka ng aswang. At ngayon, talagang ang ama mo na ang pinunteriya nila. Kaya kailangan mo nang mag-ingat, Ma'am Trixie. Alam kong maging kayo ng iyong ina ay nanganganib rin. Mahabang litanya nito. Bakit ba puro ka, ma'am? Pwede namang Trixie lang, hindi ba? Halos magkaedad lang tayo, ngunit nagmumukha na akong matanda sa kakamam mo. Reklamo ko at pilit winawak siyang usapang nakakabahala. Ay, huwag kang mag-alala, Trixie. Nandito ako para protektahan ka. Mas lalong tumambol ang aking dibdib nang marinig yan. Ginabi na kami ng uwi at hindi ko na malayang kabilugan pala ng buwan. Habang lula ng kotse ni Diyos, bigla ko na lang naramdaman ang pananakit ng aking likod na tila ba gustong mabiyak. Hinalongkat ko kaagad ang langis sa aking dalang bag at pinunasan ng aking likod at mga kamay. Naguhumiyak ako sa sakit habang si Diyos ay nakatingin lang sa aking pag-iibang anyo. Ayos ka lang, Trixie? Tanong nito nang kumalma na ako. Subalit naging halimaw na ang mukha. Hindi ka ba natatakot sa akin, Diyos? Tanong ko rito. Bakit naman ako matatakot sa'yo, Trixie? Mukha mo lang ang nag-iibang anyo. Pero ang puso't kaluluwa mo, nananatiling mabuti yan. Buong pusong sabi nito. Napangiti ako sa sinabing iyon ni Josh. Ilang sandali pa ay isang lupo ng wakwak ang gustong dumapo sa aking kotse. Naalarma si Josh at tila paliparin na ang pagmamaneho ng sasakyan. Kinuha nito ang 2 baril sa loob ng kahon ng sasakyan. Isa-isa itong inabot sa akin at sinabing paputukan ang mga aswang na lalapit sa kotse. Pumosisyon ako at nang maramdaman ang ibang aswang na dumapo sa bubong ng kotse, ay walang habas ko itong pinagbabaril. Kung ang mga ito ang sumalakay kay Dad, gusto kong maubos na lahat ng mga ito para maiganti ko naman ang aking ama. Patuloy lang ang mga ito na nakabuntot sa amin. Ang iba ay gustong umarang at pinagbabaril rin kaagad iyon ni Josh.
Maraming natamaan at nalaglag sa mga aswang na ito. Subalit marami pa rin ang natitira. At agresibong bumubuntot kaya inutusan ko si Diyos na tumigil. At kailangan kong labanan ng mga ito ng harap-harapan. Ayoko nang lumaban na tumatakbo. Matatagalan bago matapos iyon. Pero kapag hinarap mo kaagad ito at makipagtapatan, siguradong tapos kaagad ang laban. Matira matibay, ika nga. Paglabas ko ng sasakyan ay kaliwat kanan kaagad ang ginawa kong pagbaril. Marami ang bumagsak. Ang iba ay tumakas na rin dahil sa takot mamatay. Todo alalay lang sa akin si Diyos. May sarili din itong baril. Subalit hindi ako nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na malapitan si Diyos. Tao pa rin ito at maraming hindi alam sa mga galawang aswang. Biglang may isang nilalang na bumaba galing sa itaas. Katulad ko ito at alam kong dalaga rin ito. So, ikaw palang sinasabi nilang piling lahi ng inyong angkan. Tingnan natin kung mahahawakan mo pa ang tronong iyon kapag napatay kita. Pananakot nito. Sino ka ba? Anong pakialam ko sa mga piling lahi na iyan? Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Ngayon kung gulo ang punta mo rito, pagbigyan kita. Litanya ko dito. Yabang mo ah. Eto sa'yo. Saad nito, sabay hampas sa akin gamit ang kanyang mahabang pakpak. Ngunit hinawakan ko lang ang kanyang pakpak at iwinasiwas kasama ang kanyang katawan. Binalibag ko itong tinapon sa kalsada. Ayan, ang yabang mo. Ang gaan mo lang naman palang iba to. Pangmamaliit ko rito. Totoo namang ang gaan niyang buhatin. Parang ang lampa pang gumalaw. Kung ikaw lang pala ang pinadala para kalabanin ako, samahan mo no. Sabihin mo dagdagan ng 5. Para naman mahirapan ako. At mag-ingat kayo dahil sa oras na matonton ko ang longga ninyo. Siguraduhin kong ubos ang lahi nyo. Pagbabanta ko pa sa mga ito. Lumayo na nga ito at tila natakot sa aking sinabi. Nang tuluyan ang tumahimik ang buong paligid, ay bumalik ulit kami sa loob ng kotse. Nagpahatid na ako sa ICU para puntahan ang dad. Ngunit hindi rin ako nito iniwanan. Mauna ka na, Diyos. Dito na siguro ako magpalipas ng gabi kay dad. Uwi ka ako rito. E dito tayo magpalipas. Huwag kang mag-alala. Ayos lang sa mama at dad mo na magkasama tayo. Hindi ka pa man bumalik noon ay nakapagpaalam na ako sa kanila na ligawan kita at buong buo kanilang ipinagkatiwala sa akin. Litanya nito na ikinagulat ko. Talaga, Diyos? Ligawan mo ko? Kung ganon mahal mo ko? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Tumango ito at kwento sa akin lahat ng usapan nila ni dad. At tanggap ni Diyos kahit isa akong rena ng mga aswang. Hindi na ako nakapagpigil at nayakap ko na ito. Kahit wala ng I love you, ang mahalaga ay alam ko na mahal niya rin ako. Pagdating ng ICU ay nagulat kaming wala na roon ang dad. Iyon pala ay nandoon na sa recovery room. Kaagad naming pinuntahan ang kanyang kwarto at doon ay kausap na niya ang ma'am. Ma'am, dad, nandito kami ni Diyos. Masayang bungad ko. Malapad ang ngiti ni dad habang humaharap sa akin. Iho, sa wakas, lumabas ka na sa lungga mo. Naiiyak na saad nito. Siyempre hindi ko naman matiis na makita kang nasa comatose stage, dad. I'm sorry, iha. Sorry kung hindi ko pinaliwanag sa iyo lahat. Ngayon, gusto kong malaman mo na mismo galing sa aking bibig na lahat ng ito ay ginagawa ko para sa iyo. Sinusubok ko lang kung kaano kakabuting nilalang.
sa kabila ng ating pagiging aswang. Ngayon, handa ka nang maging reyna ng ating angkan. Kailangan mong pangalagaan lahat ng ating nasasakupan. May kalaban na gustong sakupin tayo at gawing kasapi nila na may layunin ng mga masasamang gawain. Hindi tayo aanib sa mga ganoon, anak. Kabutihan ang ating hangarin para sa ating mga kapwa. Kaya kahit gaano man kaganda ang alok ng kalaban, ay huwag kang kumagat. Mahabang litanya ng dad na nagpaiyak sa akin. Doon ko lang nalaman kung bakit ganoon si dad kahigpit sa akin. Maging ang pagkikipagkapwa-tao na siyang hindi naman ugali dati. Kahit gaano kamahal ng bagay ay kaya niyang ibigay. Kapag worth it bigyan ay hindi siya nang hihinayang. Tapos biglang wala na siyang pakialam sa mga ito. Iyon pala ay gusto niyang subukin ang totoong kalooban ko. Sa kabilang dako, nag-imbestiga akong mag-isa para hanapin ang lungga na pinagtataguan ng mga masasamang aswang na wala nang ginawa kundi ang mamerwisyo ng kapwa, at kapag hindi kami aanib ay aatakihin para lang matakot at maging kaisa na nila. Pero hindi mangyayari iyon. Ako ang tatapos sa masamang gawain ng mga ito. Isang kakaibang uwak ang paikot-ikot sa kalawakan. Hindi ito ordinaryong uwak lang. Kaya gumawa ako ng paraan kung paano ito masundan. Nagpahid kaagad ako ng langis at umusal ng Latin. Kailangan kong gayahin ang uwak upang makapasok sa kanilang lungga. Tamang-tama. 6:00 na iyon ng hapon. Tila napagod ito sa pag-iikot. Kaya umuwi na sa kung saan. Kaya mabilis ko itong sinundan. Isang sobrang tagong lugar na ang pinasukan nito. Isang gubat na may lumang malaking bahay sa gitna. Hindi mga ito nakahalata na kakaiba ako sa kanila. Kaya patuloy lang ako sa pag-iikot para maging pamilyar sa akin ang lugar. Dahil sa gabing ding iyon ay babalik ako. Bit-bit ang napakaraming kerosene. Gagawin kong kaingin ang gubat na kanilang pinaglulunggaan nang matapos na rin ang pamimirisyo nila sa mga tao sa paligid. Nang maikot ko na lahat ay umuwi na ako ng mansyon at mabilis na niligpit ang lahat ng aking kakailanganin. Binalikan ko kaagad ang lugar at pinaikutan ng kerosene gas ang buong paligid. Sinigurong walang may makalabas at kung mayroon man, nakahanda ang aking baril para barilin ito at matupok ng apoy. Matapos ang misyon ay umuwi na kaagad ako ng mansyon. Naabutan ko pa ang aking mga magulang na nag-aalala. Maging si Diyos ay naghihintay rin pala sa akin. Huwag niyo na akong alalahanin. Kaya ko ang aking sarili. May mga importanteng bagay lang akong inatupag. Para naman pareho na tayong lahat na matahimik na ang utak. Wika ko sa mga ito. Trixie, napag-usapan nga pala namin nila Ma'am at Dad ang tungkol sa ating kasal. Wika ni Diyos. Para akong idinuya ng marinig ang salitang kasal. Ang buong akala ko noong madiscover ko ang aking katauhan ay wala na akong karapatan pa na umibig dahil isa akong halimaw. Ngunit, mayroon pa rin pala. Talaga, Ma'am? Dad? Masayang tanong ko sa mga ito. Oo, Iha. Kasi nga ang tanda na namin. Wala man lang mga apo na magpapalibang sa amin. Kasayang itong malaking mansyon kung sobrang tahimik din lang. Litanya ni Dad. Sinigandahan naman ito ni Ma'am. Nagkatinginan kami ni Josh. Biglang may kung anong kalokohan ang gumuhit sa aking isipan. Pwede namang gawin na namin kaagad ngayon ang sinasabi ninyong apo, Ma'am, Dad. Isusunod na lang natin ang kasal. Nakakangising biro ko. Ngumisi rin ng nakakaloka si Josh. Tila gusto rin ito ang kalokohang naisip ko.
Wala namang problema sa ganoong setup. Kung sa financial naman kasi ay very well stable na kami. Lahat kaya naming ibigay sa aming mga anak. Kahit 1 dosena pa iyon. Magkasama kami ni Diyos para maghanap ng venue para sa gaganaping marriage proposal. Ayoko rin sana ng ganoon. Okay na ako na minahal at tinanggap ang aking buong katauhan ng lalaking hindi ko inasahan na magiging kasama ko sa habang buhay. Sa hirap at ginhawa. Alam ko naman na sa buhay mag-asawa, hindi lang puro saya lang. Nakikita kong struggle sa pagsasama nila ma'am at dad. Maraming pagsubok, lalo na sa babae. Mabilis si dad matukso at iyon ang lagi nilang pinag-aawayan. Ilang beses rin itong umantong sa hiwalayan. Pero makapangyarihan ng pag-ibig. Kaya lagi rin silang nagkakabalikan hanggang sa naging stable na ito. Dahil si dad na talaga mismo ang umiiwas sa tukso. Sweetie, sigurado ka bang ito na talaga ang venue na gusto mo? Saad sa akin ni Josh. Isang beach kung saan makikita ang malaking isla sa harap. Sobrang ganda ng lugar. Nakakatanggal ng stress at sigurado magugustuhan rin ng mga guests ko kung sakali. Oo, sweetie. Sobrang ganda ng lugar na ito. Sigurado akong ito ang best proposal na mangyayari sa buong mundo. Wika ko rito. Bagamat hindi ito katulad ng typical na proposal na mostly ginagawa ng lalaki sa babae na sinosorpresa dapat ito. Pero ayos rin naman. Nasorpresa pa rin naman ako sa nangyayari sa amin ni Diyos. Sa nakaraang ilang taon na nanahimik ako at lumayo. Hindi ko inakala na ganito ang aking babalikan. Sobrang nakakasorpresa. Lalo pa at sobrang bilis ng pagbabago sa aking buhay. Giniya na kami ng isang staff papasok sa isang admin office ng nasabing resort. Nais kaagad ni Diyos na kausapin ang may-ari ng beach para magiging fix ang deal. Ayaw niya ng mga outsider sa mismong araw ng proposal. Gusto niya ang buong pamilya niya at buong pamilya ko ang naroon sa mismong event. Hindi ko alam kung bakit ang bigat sa pagkaramdam pagpasok pa lang sa pintuan ng opisina. Parang pagkaramdam ko ay may mangyayaring kakaiba. Pinakiusapan kami ng staff na kung maaari hintayin ang kanilang amo ng 10 minuto lang. Tinanguan naman namin ito dahil masyado rin naman talagang maaga ang aming pagdating. Umorder na lang ako ng kape para hindi naman masyadong nakakainip ang aming paghihintay. Ngunit 5 minuto lang ang lumipas ay may pumasok na isang magandang babae. Sopistikada at sobrang ganda. Mas matangkad nga lang ako sa kanya. Maputi rin ito. At malalaki ang kulot na buhok nito. Halatang makeover lang ang lahat. Inakala kong may appointment rin ito. Kaya ngumiti ako rito. I was surprised nang makita kong umupo ito sa mesa at pinaharap ang pangalan na nasa kanyang table. Miss Zefania Orsola, CEO. Napahanga ako. At isa rin pala itong batang holder ng kumpanya. Napatingin ako kay Josh at nakapagtataka na tila namutla ito at balisa. Bigla ko ring napansin na may kakaiba sa tinginan nila ng dalaga. Sip, bulalas ni Josh at tila ayaw pang makasiguro. Sabi ko na nga ba't ikaw yan, Josh? Sagot ng babae. Kasabay ng pagkislap ng mga mata at may tipid ng ngiti. Magkakilala kayo? Gulat na tanong ko sa kanila. Palipat-lipat ang aking tingin at hinihintay kung sino sa kanila
ang sasagot ng aking tanong. Ang dalaga ang kumuha ng aking atensyon. Nilinis nito ang kanyang lalamunan, saka tuluyang nagsalita ng pautal-utal. Actually, Josh is my boyfriend. Noong high school at hindi kami nag-break since that day na nag-walk out ako sa kanyang selos. Litanya ng dalaga na sobrang nagpahina ng aking sistema. Pagkaramdam ko, biglang kumapal ang aking muka. Biglang tumakas ang aking mga lakas. At hindi ko alam kung gaano ako katagal naging blanko sa harapan nila. Pareho rin kasi silang natahimik at tanging titig sa isa't isa lamang ang kanilang nagawa. Napukaw na lang ulit ang aking atensyon nang tanungin ako ng dalaga. By the way, ano nga palang sadya niyo sa akin? Tanong ng dalaga. Sabay ngiti ng mapakla sa akin. Wala naman. Susubukan ko lang sanang tanungin kung ibebenta mo ang resorts na ito. Cause I love the place. Sagot ko na lamang dito. May namumuong galit at selos sa aking dibdib. Galit dahil hindi ko inasahan na may madiscover ako sa nakaraan ni Josh. At selos dahil nakikita ko sa kanilang mga mata ang kakaibang tinginan. Pagkaramdam ko ay iiwanan na ako ni Josh ngayong nagkita na silang muli. Ano nga pala ako sa buhay ni Josh? Panakip butas. Trixie, hindi. Sinapawan ko kaagad ang sasabihin ni Josh. Hindi ko siya hahayaang magsalita pa. No, Mr. CEO, I changed my mind. Dahil magandang lugar na ito, naisipan kong bibilhin na lang siya para sa family bonding at bakasyonan naming magpamilya. Anyway, Miss Ursula, I am the Chief Operating Officers of F&A Foods Corporation. I am Miss Ko Trixie Alexa Bedrana. And I prefer na dalhin na rin itong aking CEO for the fastest transaction. Ayoko ng paligoy-ligoy na usapan. May diin at may kahaba ang litanya ko. Maging si Diyos ay nagulat at taging blanco. Inaamin kong nasaktan akong muli sa huling tawag nito sa akin. Trixie na lang iyon. At hindi na sweetie na endearment niya sa akin. Ibig sabihin, ayaw niyang malaman ng babae na ako ang bago niyang nobya. At may plano na kaming magpakasal. Siguro ay may plano na rin itong umatras sa gagawing proposal. Kaya mas maiging unahan ko na. I'm sorry, Miss Ko. Hindi ko ibebenta ang beach na ito dahil pamana ito ng aking lolo. And you don't know how powerful it is. Kaya kung ako sa inyo ay umalis na kayo. Pananaboy nito sa amin. Walang imik galing kay Josh. Parang blanco pa rin ito habang nakatitig sa kaharap na dalaga. Umalis na kayo, sabi ko. May diin at maotoridad na utos ng dalaga. Kaya hinawakan ako ni Josh sa aking kamay at naglakad kami papuntang exit. Mabilis kong binawi ang aking kamay mula rito. Kumunot ulit ang kanyang noo. Galit na galit ako at nadagdagan pa iyon. Nang nasa sasakyan na, ay hindi man lang ito umimik. Parang wala ring plano magpaliwanag sa nangyari. Parang gusto ko na tuloy lumipad sa kalawakan nang maibasan man lang ang puot sa aking dibdib. Hindi ko pa naman ugali ang makipagsagutan. Tahimik akong tumira kaya humanda sa akin ang sipan niya na iyon. Suiti naman, hindi business ang lakad natin ngayon. Ba't mo naman iniba ang ating pinag-uusapan kanina? Tila ito pa ang nababagot. Parang siya pa ang biktima at gustong magtampo. Talaga ba, Diyos? Anong gusto mong gawin ko? Maging proud na ipakilala sa kanya na fiancé mo ko? Wow, iyong sweetie mo nga nawala
at biglang Trixie na ulit ang tawag sa akin. Hindi mo nga ako magawang ipakilala, di ba? Dahil gusto mo pa rin siya. Sigaw ko at hindi mapigilan ang luhang gustong ko mawala sa aking mga mata kanina pa. Tahimik pa rin ito sa pagmamaneho at walang balak na magsalita. Siguro totoo nga na mahal pa rin niya ang dalaga. Bakit, Diyos? Bakit mo ito nilihim sa akin? Bakit hindi mo sinabi na may minahal ka na pala dati? Umiiyak na sumbat ko sa kanya. Hindi ko naman nilakala na magkukross ulit ang landas namin. Bigla na lang siyang nawala at hindi na nagparamdam. Hinanap ko siya. Ilang taon din akong lugmok dahil sa pagkawala niya. Diretsong sagot niya. So, mahal po pa nga siya. Halos mabiliokan ako sa sinabing iyon. Tila may biking sa aking lalamunan at kahirap ng magsalita. Ang sakit sa dibdib na ang akala mong happy ending ay mawawalan lang ng saysay dahil sa isang nakaraan. Na hindi nga nito masagot ang aking tanong kung mahal pa ba niya ang babae. Malamang oo. Mahal na mahal. Isang tahimik na ang kahulugan ay mahal pa niya talaga. Nang makarating sa bahay ay wala akong imik na lumabas ng kotse. Hindi na ako naghintay pa na buksan niya iyon. Diretso ako sa aking kwarto para mag-impake. Hindi naman ako lalayo. Distansya lang ako ng kaunti sa kanya. At kung gusto niyang suyuin muli ang una niyang kasintahan na alam kong pipiliin niya, ay hindi ako magiging hadlang. Wala ako sa posisyon para hadlangan ang kalagihang hanap niya. Ihahanda ko na lang ang aking sarili sa isang malaking kasawian sa pag-ibig. Matapos magbalot ay lumabas ako ng kwarto. Wala si Josh at tanging ang kusinera lang ng bahay ang nakita ko sa labas. Tinawag ko ito at binilinan. Manang, kapag may magtanong kung nasaan ako, sabihin niyo wala kayong alam at hindi niyo ako nakita. Maliwanag. Ay, opo mang. Sagot nito. Kaya mabilis na akong tumalima. Pagkatapos makahanap ng kondo sa pwedeng rentahan at walang may makakilala sa akin, ay hinintay ko na ang pagsapit ng gabi. Binalikan ko na ang resorts ng dalaga. Hindi ako sigurado kung naroon pa rin siya dahil gabi na. Subalit gusto ko pa rin puntahan ang resort at ikutin. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko iyong gawin. Nagpunas na ako ng langis sa aking buong katawan. Pagkatapos ay umusal ng salitang Latin. Kailangan ko iyon upang hindi ako makita ng mga tao habang lumilipad sa kalawakan. Mabilis kong narating ang lugar. Pagdating sa entrance ay sobrang tahimik. Hindi nga sila nag-a-allowed ng night swimming. Sarado ang entrance. At kahit hindi pa man kalaliman ang gabi, ay sobrang tahimik na ng lugar. May napansin ako sa dulo na isang masukal na lugar. Puro malalaking puno ng kahoy at walang establishmento ang naroon. Madilim rin ang parte at nakapagtataka dahil sakop naman ito ng resort dahil napaloob sa kanilang matataas na pader. Bakit kahit ilaw ay hindi man lang nila nilagyan iyon? Mas lalong kumunot ang aking noo nang may nakita akong dalawang nilalang na tila may pinagtutulungang buhatin. Napukaw ang aking pansin kaya mabilis kong kinampay ang aking mga pakpak palapit doon. Uhaw na sana ako ng preskong dugo at nais ko nang makapangbiktima, ngunit naintriga ako sa aking nakikita kaya nagpasya akong lapitan na muna ito. Katawan ng taong wala ng buhay ang kanilang pinagtutulungang buhatin. Nagtaka ako at bakit sa loob ng masukal na kakahuyan nila ito isusuong. Sa akin ay okay lang dahil kahit madilim ay malinaw akong nakakakita.
Paano sila na ordinaryong tao lang? May mga ahas pang nakatira sa gubat na iyon malamang. Bigla akong nakakaamoy ng kakaiba nang may kalapitan ako sa mga ito. Hindi pala ordinaryong tao ang mga ito. Katulad ko ay mga aswang rin. Sinundan ko ang mga ito at laking gulat ko nang makita ang isang malaking lagusan. May liwanag lang lumalabas mula sa paarkong lagusan na iyon. Nilulumot ang simentado at halatang sinadyang gawin at sa gitna mismo ng kakahuyan dahil sa isang lihim. At iyon ang gusto kong tuklasin. Hindi nila mahalata na iba ako sa kanila dahil nasaan yung aswang ako. Nang pumasok na ang dalawa na may buhat na bangkay ay nakasunod kaagad ang nasa 3 sigbin na sisimot-simot pa sa bangkay. Ngunit hindi nila ito ginagalaw o kinagagat. Halatang disiplinado ang mga alagang sigbin na iyon. May nakasalubong akong isang aswang na nasa anyong paniki rin, kagaya ko. Wala itong pakialam sa akin, kaya diretso lang ako sa paglipad. Nilampasan ko na rin ang dalawa na may buhat na bangkay. May nakikita pa akong mga sigbin na parot parito sa malawak na tunnel na iyon. Napakaraming alagang sigbin ang kung sino mang namumuno sa isang pangkat ng aswang na aking nadiscover. At alam kong hindi ito ordinaryong aswang lang. May impluwensya at mayaman kaya marami itong galamay. At tutuklasin ko kung bahagi ng mga ito ang may-ari ng resort na si Miss Ripiana Orsola. Nakarating ako sa malawak at simentadong pasilyo. May kalumaan subalit halatang inuukupa pa rin ito. May namataan akong dalawang magkalapit na pinto. Napagtanto kong tinitirhan nga ito at siguradong aswang lahat ang nakatira rito. Biglang tumunog ang parang kampana sa loob, ngunit saglit lang. Hindi ko alam kung para saan iyon. Basta nakita ko na lang ang nagsisilabasang aswang na iba-iba ang anyo. May paniki, may sauwak, at mayroon ring anyong tao. Ngunit mahahaba ang kuko at pangil. Maging ang mga sigbin ay tila nagtandara pa, papunta sa gitna kung saan nagtitipon-tipon ang mga nilalang. Nakisama ako sa mga ito upang hindi ako mahalata. Nang tila napuno na ng nilalang ang pasilyo na iyon, ay magkasunod ring bumukas ang pintuan. Napakisa pa ako ng mga mata ng ilang beses para siguraduhin na totoo ang aking nakikita. Ngunit hindi nagbago iyon. Sisipan niya iyon. Kahit pa mahaba na ang mga pangil nito, ay hindi pa rin maipagkakaila ang mukha nito. Sumunod sa kanyang matandang lalaki. Sigurado akong ito ang sinasabi niya na lolo. Kinuha niya lahat ng atensyon ng mga aswang na naroon. Hindi ko mabilang ang mga ito dahil sobrang dami. Tumayo ang matandang aswang na may kakisigan pa rin at katikasan. Hindi niyo nagawang magtatagumpay sa inuutos kong patayin si Don Peterson Bedrana. Yun at matikas pa rin nagpapa-interview sa media. Ponyeta. Sobrang dami ninyo. Hindi niyo magawa. Bulyaw ng matanda. Nakuyom ko ang aking mga kamay. Si Dad ang tinutukoy ng matanda. Kung ganoon ay ito ang kumakalaban kay Dad sa kumpanya. Ito ang kumalas dahil ayaw nito ang marangal na negosyo. Kunti ang gusto ay pandaraya at mabilisang pera. Ngayong aksidente ko nang natuklasan ang kanilang lungga, humanda sa akin ang mga aswang na ito. Lalo na si Zepania. Hindi ko inakalang magkabangga kami sa lahat ng bagay. Marami pa itong diskusyon bago tuluyang inutos na ilabas ang ilang bangkay at iyon ang kanilang pagsaluhan lahat. Marahil ay mga nalunod ito sa dagat dahil basa pa ang mga damit nito. Nang mailatag na ay mabilis silang nagkumpulan at
at kanya-kanyang kagat. Unti-unti akong lumayo nang hindi nila namamalayan. Hanggang sa tuluyan akong nakalabas ng lagusan. Ngunit hindi ko akalaing may nakasunod pala sa akin ng palihim. Alam ko na hindi ka kasapi ng aking mga alagad. Sino ka? Tanong nito kaya hinarap ko na. Sisipan niya ang nilalang na nakabuntot sa akin. Hindi ako nakilala nito at hindi pa tamang oras para magpakilala ako rito. Aalis na sana ako para maghahanap pa ako ng aking mabibiktima. Ang kaso ay parang mapapalaban yata ako. Dumapit ito sa akin at sinubukan akong sunggaban. Ngunit mabilis ko itong nailagan. Gamit ang aking kanang pakpak ay hinampas ko ito ng malakas na siyang nailagan rin ito. Halatang inaral rin ito ang pagkikipaglaban kaya napangisi ako. Mukhang masusubukan ang aking kaalaman sa larangan ng labanan. Sa mga sandaling iyon, nasaan yung paniki ako at hindi ko pwedeng baguhin iyon dahil makilala niya ako. Kailangan ko lang maging maliksi at humanap ng tiyempo kung sa paanong paraan ko man itong mapapabagsak. Muli ako nitong sinugod at sa pagkakataong iyon ay hindi ako umatras. Lahat ng kanyang galaw ay sinabayan ko at nang makahanap ng pagkakataon ay buong lakas kong kinalmot ang mukha nito. Napahiyaw pa ito dahil sa lalim ng aking pagkakakalmat. Nanggagalaiti ito at ilang sandali pa ay napapalibutan na ako ng mga galamay nitong mga aswang. Napangisi naman itong humarap sa akin habang sapo ang sugatang mukha. Sa pagpatuloy ay seryoso pa rin nakikinig ang mga ito kahit bukas pa ang kasunod. Inikot ko ang aking paningin sa lahat ng mga aswang na nakapalibot sa akin. Hindi ako nabagabag dahil alam kong kaya ko sila. Ilang beses ko lang napatunayan iyon. Malayong malayo ang lakas at galawan na mayroon sila kaysa sa akin. Marahil ay dahil isa ako sa mga piling, tagapagpamuno o leader ng mga aswang, at iyon ang magiging lamang ko sa kanilang lahat. Dahil sinuong mo itong aming lungga nang walang pahintulot, magiging pestahan ka ngayon ng aking mga alagad. Saad ni Sifanya at inutusan ng kanyang mga galamay para sugurin ako. Naging alerto ang aking pandama, paningin at pandinig. Ang mga ito lang ang kasangga ko ng mga sandaling iyon. Samahan lang ng mahikang itim na itinuro ng mga magulang ko noong maging ganap na akong aswang. 3 aswang kaagad ang lumapit sa akin ng sabay at may kasunod pang 2. Kinambay ko ng buong lakas ang aking pakpak, kaliwat kanan pang atake sa mga ito. At pagkalapit ng isa pa ay hinawakan ko ang leeg at iwanasiwa sa ere at ginawang panghampas pa. 2 kasunod pang lumapit. Nakita kong pagkagulat ng dalaga. Hindi nito inasahan ang bilis at liksi na taglay ko sa pakikipaglaban. Ilan pang sumunod na sumugod at gaya ng ginawa ko ay nilampaso ko lamang ang mga ito at pinalipad sa ere. Kaya marami ang natakot at tumatras dahil naduwag. Ang iba ay paika-ikang tumayo at tumakas ng mahimasmasan matapos kong patikimin ang kombinasyong sipa at galaw ng kamay. Buisit kang nilalang ka. Sino ka ba? Galit na bulyaw at tanong ng dalagang aswang. Nginisihan ko ito at nalapitan. Halata ang takot sa mga mata nito habang umaatras. Ako lang naman ang magpapabaksak sa iyong lupon.
Humanda ka at ang iyong lolo. Sabay kayong lilinisin sa mundo kasama ng mga dalamay niyo. Galit na litanya ko rito, tsaka iniwanan na ito. Naghanap ako ng mga hayop na pwedeng mabiktima sa daan bago bumalik sa aking inakupang kondominium. May namataan akong bangkay ng tao na nakalukot sa isang abandonadong parke. Sinalvage yata ito at puro tattoo pa ang buong katawan. Bakit hindi na lang puso at tatay nito ang aking dudukutin? Total, bangkay naman na ito at wala nang pakinabang. Pero sa aming mga aswang ay pakinabangan ko na lang ito. Dahil sa nangyaring laban ay nawala saglit ang sakit ng loob na ibinigay ni Diyos. Ngunit unti-unti ring bumalik ng maalala ang huli naming usapan. Kinabukasan, maaga kong pinuntahan si Dad. Gusto kong malaman ang tungkol sa grupo ng mga aswang na pinapanigan niya at kalaban. Biglang nagising ang aking interes at naalala ang sinabi ng isang babaeng aswang na nakalaban ko dati na ako ang hihirangin na magiging leader ng mga aswang. Naabutan ko si Dad at Ma'am na nagkakape at tila ba hindi maipinta ang mukha. Diyos kong bata ka, ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka naglayas? Alam mo ba kung paano mo pinag-alala ng husto si Diyos? Sunod-sunod na tanong ni Ma'am. Tumawa ako ng pagak ng marinig yan. Talaga, Ma'am? Nag-aalala? Ba't mo naman nasabi yan? Kunento na ba niya lahat? Tanong ko sa ina ko at nagpupuyos na ang aking dibdib habang pinipigilan na huwag maiyak. Anak, pag-usapan ninyo kung anong man ang problema. Huwag yung basta mo na lang layasan at pagtaguan. Saad naman ni Dad Peterson. Sinabi niyo lang yan kasi hindi kayo ang nasa sitwasyon. Anyway, hindi yan ang sadya ko dito. Alam ko na kung saan ang lungga ng mga aswang na kamuntik nang pumatay sa iyo, Dad. Bigyan mo ako ng litrato ng sinasabi mong kasyosyo mo noon sa kumpanya na tumiwalag at pinahamag ka. Mahabang litanya ko. Napatingin ng matagal si Dad bago dinukot ang kanyang cellphone. Ini-scroll niya iyon at hinanap sa gallery at saka pinaharap sa akin. Tumpak. Siya nga iyon. Nakaakbay ito kay Dad habang nakangisi sa harap ng kamera. Anong pangalan niya, Dad? Tanong ko ulit kay Daddy. Mercedes Orsola. Iyan ang buong pangalan niya, anak. Paano mo nalaman na takita ang taong iyan? Matagal na yang nawala at nagtatago sa ating pangkat. Saad ni Dad. Speaking of pangkat, Dad, saan mo tinatago ang grupong aswang na kasangga mo, Dad? Tanong ko pa rin dito. Huwag mo nang alamin hanggat hindi ka pa handa, anak. Saway ng mami. Ma'am, kailangan ko sila para puksain ang mga masasamang grupo ng aswang. Sa panig ni Mercedes, sagot ko sa aking ina. Paano mo na siguro na iyon na nga ang lungga nila ni Mercedes? Tanong pa ni Dad. Dahil doon ako galing kagabi. Aksidente ko itong natuklasan basta. Tsaka ko na ipaliwanag. Dalhin mo na lang muna ako sa harap ng iyong grupo. Hindi ba't sa mga kamay ko rin naman sila babagsak? Narinig kong ako ang hirangin na leader ng mga ito. Parang ka ko na kaagad dito. Sige, pero puntahan mo muna si Diyos at mag-usap kayo para tahimik ang utak mo. Saad ni Dad. Dad, tahimik naman ang utak ko eh. Okay na ako. Hayaan mo muna si Diyos. Saad ko sa aking ama. Yan ba talaga ang gusto mo? Sige, kung gusto mo talagang hayaan, hindi. Hayaan na.
Puro pasa pa naman iyon dahil nabugbog. Wika ni Dad. Sabay talikod. Napatingin ako sa ina na may pagtatanong. Biglang lumingon ulit si Dad. Tila inaaral ang aking ekspresyon. Pinagluloko niyo ba ako, Ma'am? Dad? Tanong ko sa mga ito. Hindi nagbibiro ang daddy mo, Trixie. Nasa kulungan si Diyos at ayaw niyang asikasuhin ang ating lawyer. Hanggat hindi ka nagpapakita sa kanya, litanya ng aking ina. E di bahala siya sa buhay niya. Gusto niya iyon, di ba? Pagmamatigas ko pa sa mga ito. Nanatili akong nakaupo, kaharap si Ma'am. Sige, ikaw ang bahala. Basta kapag nagkasakit at mamamatay yung tao, hindi mo kami sisisihin ha. Pangongonsensya pa ni Ma'am. Bigla tuloy akong naging balisa. Sa ganoong kaikling sandali pa napawalay ako kay Diyos, ay aminado naman akong namimiss ko na ng sobra ito. Kaya hindi na ako nag-alinlangan pa. Tinanong ko na kaagad ang mga ito kung saang kulungan ito naroon. Akala ko nga kung ako lang mag-isa ang pupunta sa kulungan. Ngunit sasama pala silang dalawa. Bihis na bihis. Kaya sa isip ko ay baka magde-date at idadaan lang ako sa nasabing kulungan. Masyado kasing formal ang mga damit na suot ng mga ito. Tila may dadalawang event. Pagkadating ko sa kulungan ay bumungad kaagad ang nag-iiyakang kapatid ni Diyos. Biglang kumirot ang aking puso sa nakikitang sobrang nasaktan ang mga kapatid nito dahil sa nangyari. Parang kapatid na rin kasi ang turing ko sa mga ito. Shh! Hoy! Huwag na kayong umiyak, okay? Akong bahala. Makakalabas ngayon ng kulungan ng kuya ninyo. Saad ko sa mga ito. Talaga ate? Mahal mo pa ba ang Kuya Diyos? Umiiyak na tanong ng kanilang bunso. Siyempre naman. Sobrang mahal kaya akong bahala sa kuya, okay? Sagot ko pa rito. Napansin ko rin tila bihis na bihis rin ang mga ito. Nagtaka man ay hindi ko na ito binali pa. Kailangan kong maisikaso ang isinampang kaso kay Josh. Pumunta kaagad ako sa impormasyon at tinanong ang party sa kaso nito. Napag-usapan na po namin ang inyong abogado, ma. Puntahan mo na lang si sir. Ayaw po kasing lumabas ng kulungan. Reklamo ng isang pulis. Biglang tumaas ang aking kilay sa narinig. Ayos na pala lahat, bakit ayaw pang lumabas? Pumunta ako sa nasabing area. Nakita ko itong nakasalampak ng upo sa sahig na semento. Nakasandig sa rehas ang likod, habang ang kaliwang kamay ay nakapatong sa tuhod. Nakayuko ito at tila ba nagmumuni-muni. Para tuloy gusto ko nang buksan ang rehas at yakapin ito. Sobrang namimiss ko ng mayakap ito. Diyos, tawag ko. Mabilis itong lumingon at ngumiti. Kita sa mukha nito ang kasiyahan. Sweetie, akala ko hindi mo na ako gustong makita pa. Umiiyak na saan nito. Loko ka. Lumabas ka dyan. Naasikaso na pala lahat ng papilis mo. Ba't gusto mo pang manatili riyan? Angil ko dito. Para naman puntahan mo ko. Sweetie, sorry na. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Naguguluhan lang ako ng mga sandaling iyon, ngunit ngayon na-realize ko na mas mahal talaga kita. At hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mababaliw ako, Trixie. Kaya pwede ba ituloy na natin ang kasalan? Litanya nito. Lumuhod ito sa aking harapan. Inabot ang aking kamay. Kahit may nakaharang na rehas sa aming pagitan. Biglang tumulo ang aking mga luha. Maging ito ay ganoon din. Umikot ang tingin nito sa aking likuran na parang isa-isang tinignan ang mga tao roon. Ngunit wala akong pakialam.
Binitawan nito ang aking kaliwang kamay at may dinukot sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon ng kulay itim. Binuksan niya iyon at iniharap sa akin. Trixie Elesia Abdudrana, will you be my wife? Tanong pa nito. Kaya nasapo ko ang aking bibig. Napanganga ako sa gulat dahil sa hindi inasahang pangyayari. Hindi sumagi sa isip ko na sa ganitong lugar ay magagawa nitong mag-propose. At hindi ko tatanggihan ang alok niyang kasal sa akin. Dahil kailangan kong ipaglaban ang pag-ibig ko sa kanya. Lalo na't hindi rin niya deserve ang mapunta sa dati niyang nobya na siyang leader sa mga may maiitim na budhe na uri ng aswang. Aido, sweetie, papakasalan kita. Maluwalo ang sagot ko. Mabilis nitong isinuot ang singsing sa aking daliri at pilit na inaabot ang aking muka para hagkan ang aking labi. Sunod-sunura naman ako sa lahat ng gusto nitong mangyari. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming naghahalikan. Basta nang lumingon ako, ay ang dami na nilang nakahilera roon. Kita ko ang kaligayahan sa mukha ng aking ama at ina. Alam kong matagal na nilang pinangarap ang apo. At iyon ang goal ko. Pagkatapos kong matupok ang isang pangkat ng aswang na masasama ang hangarin sa mga tao. Matapos hinatid si Diyos pauwi ng aming bahay, ay nagpaalam na ako rito na kung pwede ay puntahan mo na sila dad para sa isang seryosong bagay. Hindi naman ito nagtanong kung tungkol saan, kaya hindi na rin ako nagpaliwanag. Besides, magsisinungaling lang din ako dahil ayaw kong malaman ito na isang aswang din ang dati niyang karelasyon. Ngunit malayo sa akin, sa aming pamilya. Sobrang kabaliktaran. Hindi na tumanggi pa si dad at dinala na ako sa hideout ng kanyang binuong grupo ng mga aswang. Kinuha ko ang simpatya nilang lahat dahil alam kong alam nila na ako ang hihirangin na leader kapalit ni dad at wala namang tumutol isa man sa kanila. Sinabi ko na kaagad ang aking planong pagsalakay sa lungga ng mga kalaban. Mataman din ang mga itong nakinig. Determinado silang pabagsakin ang grupo ni Melchades dahil alam rin nilang salo talaga ito sa mundo. Nang gabing ding iyon ay sinalakay namin ang lungga ng mga orsola. At dahil kabisado ko ang lagusan, ay mabilis naming napasok iyon. At binilin kong maging maingat. Hindi na paghandaan ng mga kalaban ng aming pagdating, kaya mabilis namin silang nagapi. Pinasunog ko ang buong lagusan at pinatakpan ng malalaking bato ang pintuan ng lagusang iyon para masigurong walang makaligtas. Iniwanan ko na kaagad ang mga ito at nagpatiuna na sa pag-uwi. Alam ko kasing naghihintay na at nag-aalala si Diyos sa bahay. Dumating ang araw ng kasal. Habang naglalakad sa pulang karpet na mamahalin, makikita ko ang pagbuhos ng emosyon ni Josh. Alam kong mahal ako ng tao. Sobra. Tanggap nito ang buo kong katauhan. At ilang beses na rin sinubok ang aming pag-iibigan. Sa harap ng madla, kasama na ang mga angkan ko na aswang. Nagpalitan kami ng pangako sa isa't isa na sa hirap at ginhawa ay magkasama naming susuungin ang mga hamon ng buhay. Matapos ng kasal ay diretso na kaming Japan para sa aming honeymoon. Hindi papayag ang daddy at mami na uuwi kaming walang lamang bata ang aking tiyan, kaya matatagalan bago kami makauwi ng Pilipinas. Marahil ay doon na rin ako manganganak para mas malaking sorpresa para sa aming pamilya. Aray, naman, ang tiyan ko. Ang sakit ng kalmot. Aray, naman, ang sakit ng kalmot mo baby ah. Parang mabibiyak yung tiyan ko.
Reklamo ko nang biglang gumalaw ang bata sa aking tiyan. Nakahiga ako sa kama ng hotel at naririto pa rin kami sa isang hotel sa Japan. Nako, alams na kung saan nagmamana iyang anak natin, sweetie. Saad ni Diyos nang marinig ang aking reklamo. Siya ring labas niya sa banyo. Pinapahid pa ng tuwalya ang basang buhok at tanging piraso ng puting tuwalya lang din ang nakatakip sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Kapag ba naging aswang ang anak natin, okay lang sa iyo yon? Tanong ko rito. Lumapit ito sa aking kinahigaan at hinagkan ng aking noo at bibig. Pagkatapos ay ang malaking umbok ng aking tiyan. Tsaka tinignan ako ng buong pagmamahal. Oo naman, swerte. Anak ko pa rin yan. Dugo at laman ko ang batang yan. Alam mo, noong pa mang nobya pa lang kita, pumasok na sa isipan ko ang posibilidad na sa iyo magmamana ang ating anak. At walang problema sa akin yan, swerte. Mahabang litanya nito. How I love you, Diyos. Ang swerte ko sa iyo. Wika ko rito ng maluha-luha pa. I love you too, sweetie. Mas maswerte ako sa iyo. Sagot niya. Bigla na lang humilab ang aking tiyan. Tapos biglang maraming likido ang lumabas mula sa aking kasilanan. Sweetie, manganganak na yata ako. Reklamo ko at tuloy-tuloy na ang pagsakit ng aking tiyan. Lumipas ang 3 taon. Kaarawan ng kambal. Oo, kambal ang anak namin. Babae at lalaki. Sina Dominic at Domina. Ibig sabihin ay tagapagmana. Dahil sila ang tagapagmana ng lahat nang mayroon kami. Sweetie, okay na ba lahat? Did you call the organizer of the party? Tanong ni Diyos sa akin nang makababa sa hagdan. Oo, handa na lahat. Hindi ka naman excited ng sobra, no? Nakapagbihis na ba ang dalawa? Tanong ko rin, pabalik dito. Oo, tapos na, yung dalawang yaya nila. Medyo nahirapan sa pag-a-adjust. Ang lilikot eh. Pero ayun, kayang-kaya naman nilang i-handle. Sagot nito. Napalabi na lang ako. Sobrang likot kasi talaga ng dalawa. Ewan ko lang kung saan nagmana ang kalikutan. Mami, Daddy, sigaw mula sa itaas ng dalawang kambal. Wow, ang ganda at ang gwapo ah. O tika, dahan-dahan sa pagbaba. Baka malaglag. Puna ni Diyos sa dalawa. Sinalubong niya rin ang mga ito at hinawakan. Nakaalalay lang ang dalawang yaya dito. Mami, Daddy, why Domina has a long hair? May maganda tuloy siyang ponytail, ako wala. Napaismid na saad ni Dominic. Baby boy ka kasi, hindi ka pwede sa long hair at ponytail. Mababakla ka niyan. Paliwanag ko sa aming anak na lalaki. Ano pong mababakla? Inosenteng tanong nito. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Maging ang dalawang yaya ay napalabi rin. Ang hirap pala kapag anak na kambal ay babae at lalaki. Kapag hindi sila pareho ay nagre-reklamo. Basta anak, malalaman mo yan someday. Tanging saad ko na lamang dito at kinarga na. Kinarga naman ni Diyos ang kambal nito. Nakasunod lang sa amin ang kanilang mga yaya. Papunta sa harap ng bahay kung saan dadausin ang parte. Mga apo! Sigaw ni Mami nang makababa sa sasakyan. Sumunod si Dad at ang alalay nilang nag-aalaga sa kanila. Magiliw namang nakipaglambingan ang dalawang bata sa kanilang lolo at lola. Sweetie, nasaan na kaya ang mga kapatid mo? Tanong ko kay Diyos. Padating na, sweetie. Don't worry. Everything's okay. Saad nito.
Wala na akong mahihiling pa sa mga sandaling iyon. Sobrang saya ng aming pamilya. Alam ko naman na marami pang ups and down ang buhay. At kayang-kaya namin iyong harapin. At hanggang dito na lang po. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.